Sa divorce bill, well, payag po ako dyan. Sa buong mundo, sa Pilipinas na lamang po, walang divorce bill. Now, bakit po ako pumapayag? Sa totoo lang, marami pong mag-asawa ang hindi naman ako nagkakasundo pagkatapos ng ilang taon. Ispilin po natin ang salitang asawa. A-S-A-W-A. Yung mag-asawa, napakasarap lang sa unang 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, wala na yung A, sawa na sa isa't isa. Ano na? Pagkatapos ng 3 taon, tanggal na yung letter S, nagsasama, naaawa na lang. At pagkatapos ng 5 taon, wala na rin yung A, wag na talaga. Naglalampasan para na lang magkaibigan. At kung lalo na, hindi na nagkakaintindihan, ano pa ang rason para magsama? Ang akin, payag ako sa divorce bill, basta't ang kapakanan ng mga anak ay itataguyod nung mag-asawa. Okay? Okay. Fourth question po, is our society becoming a culture of violence? Well, alam mo, naniniwala ako na mayroong mga nagiging pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Pero yung kultura ng violence, palagay ko po, wala pa po yan sa atin. Ngayon, pinag-uusapan po yung violence, ano po? Yung baril, yung anumang bagay na nakamamatay, hindi naman po yan makamamatay, kundi gagamitin ng pamatay. So, yung pong kultura ng pagiging violence, palagay ko po, hindi yan ang mga Pilipino, hindi pa po. Kaya lang talaga, marami po tayong nadidinig. Dala, ang mga rason. Una, illegal drugs. Kaya kayo po, kabataan, wag na wag po kayo dyan sa illegal drugs. Ano po? Nabanggit na yung illegal drugs. Sinasabi ng mga kalabang ko, si Padilla, adik! Kung may kakilala kayong adik kasi edad ko, palagay ko, kung wala yan sa rehab, todas na ngayon yan. Nakakita ka naman ng adik na singgand ng lalaki na activities. So, pangalawang kultura, ito po gusto kong ipaabot, lalo tigit sa kabataan natin, mga babae. Yun ang hindi mo na itanong sa akin, kaibigan. Ang atin mong kababaihan sa ngayon, nahihilig kong maigit sa mga bar, inuman, gimmick. Please, mga dalaga, mag-gimmick na kayo. Mag-video na kayo. Mamasyal na kayo. Huwag lang kayong maglalasin. Ayoko pong mabalitaan na mangyari sa Camarines Norte yung nangyayari sa ibang lugar. Mga sexy ng malasing, bundes ng magising. Yan po ay nababalitaan natin, di ba ka? Nanonood kayo ng TV Patrol, nanonood kayo ng TV5, nanonood kayo ng Saksi. Ano ang nangyayari? Mga teenager, magsusumbong, nag-iinuman po kami. Nung magising po ako, hubad na yung panty ko. Di ba ka? Kaya please, kababaihan, kadalagahan, kayo ang aking tinutumbok dito. Huwag kayong maglalasin. Pwedeng uminom, pero siguruhin ninyo na ang mga kainuman ninyo, yung pwede ninyong pagtiwalaan. Okay? Last question po, sa loob ng mga nakalipas na mga taon na nakapagsilbing ka po sa Camarines Norte, hindi pa raw po ba yun sapat kung kaya tatakbo daw pa raw po kayo? Yung sa loob po ng mga nakalipas na mga taon na nakapagsilbing ka po sa Camarines Norte, hindi pa raw po ba yun sapat kung kaya tatakbo pa raw po ba kayo? Napakagandang katanungan. Sa loob daw po ng mahabang panahon ng aking panunungkulan, hindi ba dapat magretiro na si Padilla at magpahinga sa panunungkulan? Mga magulang,
Hindi po ako nagyayabang sa inyo, mga kabataan. Pero, nang ako po naglingkuran sa inyo, nagpakita po ako ng isang magandang huwaran. Yang award na yan ay binigay sa akin ng Konrad Adenauer Foundation para po sa inyong kaalaman. Ang Konrad Adenauer Foundation po ay naghahanap ng mga leader, mga politiko na pwede nilang ihanay kay Konrad Adenauer. Si Konrad Adenauer po ang kauna-unahang chancellor ng Germany. Siya po ang idol ng mga Germans sa pamamagitan sa dahilan ng makatao, makajos, malinis at may pagmamalasakit na panunungkulan. Dito sa Pilipinas, pwedeng magmalaki ang Camarines Norte sapagkat ang unang-unang gobernador na pinagbigyan niyan, inihanay kay Konrad Adenauer Foundation ang magandang lalaki si Roy Padilla Jr. Na, bakit ayoko pang huminto? Kagaya po ng aking sinabi, gumawa ko ng isang magandang pamantayan ng mga lingkod ng bayan. I repeat, 10 taon, gobernador si Padilla. Marami kong ginawa, marami kong tinulungan. At nang ako bumaba ng Kapitolyo, ang aking pong panalangin, sana sundan ng mga sumunod na gobernador ang magandang hakbang na aking tinahak. Mga magulang, sa aking pananaw, wala pa po akong nakitang sumunod sa magandang yapak na aking dinaanan. Ito ang dahilan, kapatid, kung bakit si Padilla nandirito sa inyong harapan, humihingi ng inyong tulong, humihingi ng inyong pagmamahal, humihingi ng inyong suporta, hindi para sa aking sarili, kung hindi para sa kapakanan ng ating mga kabataan sa lalawigan ng Camarines Norte. At hanggang may dugong nananalaytay sa aking mga ugat, maniwala ka sa akin, hindi ako titigil hanggang di ko nakikita ang pamantayan ng isang magandang pamahalaan sa lalawigan ng Camarines Norte.